Eto na, chikahan na naman dito lamang sa Quiz Mosa! Yes! Eto na! Ito na. Ganda ka doon. Cute! Ayan o. Yan! Babae! Ayan o. Ayan o. I-screenshot ko yun. Malaro niyo ko. Mag-ingat ka, mamaya may screenshot ka. Oy, speaking of screenshots, Oh! usong-uso ngayon yung screenshots na yan. Bakit ba nauso yan? Nakakaloka pag nag-away, screenshot. Para may ebidensya ka Gusto kaagad. mong pahiyain, screenshot. Ganun na nga. Ganun So na nga. pinapahiya talaga? Tapos pag gusto mag-blackmail, screenshot. Oh, di ba yung mga, Diyos ko, nakakaloka. Ano, ba't nangyayari yan? Kasi Parang ginagawang siguro. Parang ginagawang panakot na siya ngayon, no? Pang Oo blackmail. nga. Tapos wala kayong opinion? Hindi. Ako lang ako, hindi na maus ako. Hindi, para naman sa akin, Maya, ang screenshot kasi, meron siyang two sides, di ba? Ba? May truth. May truth. Wala! Anong two sides? Wala. Ano? Kinabahan. Labanan mo mamaya, 3 sides ka, 3 sides. Two sides? Tapos, May pa 2 sides ka na ngayon, ha? Hindi, kasi ganito yan, Ma. Ang una, pwede mo siya magamit yan pang-blackmail, yung katulad ng sinasabi nyo. Pangalawa, pwede mo siya maging ebidensya laban naman sa mga namba-blackmail sa'yo. So, pwede mo siya magamit eh. Pwedeng maganda, pwedeng... Advantage, disadvantage. Ganun naman siya. ayan ang pag-uusapan natin ngayon, nakakaloka. Oo. Grabe, 3 screenshots yan. Oo, yung una kay Maris, kay Anthony, kay Jam. Yan, oo. Pangalawa yung kay Trev, tsaka kay Rufa May. Ay, parang Rufa may ka doon. Naku, nakakaloka nga yung kumari ko, nakausap ko. Naku, mamaya sasabihin ko naman sa Yan, iyo. naabangan natin yan. Diyos ko, nakakaloka. Ang daming naawa kay Rufa May. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Yan. Tapos ito ng latest. Ayan. Sige, sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo na. Ito na, Andito. Ayan, ayan. Ano ka ba? Diyan mo sabihin. Ito na nga, kilala nyo, si Philip Laude. Oh. Yan yung mister ng influencer YouTube sensation na si Small Laude. Ay. Oh, Oo. Papa O, no bashing. Oh, di ba? Lagi na sinasabi ni Small yan, no? May screenshot din siya? Ay, Diyos ko, ito hindi to small deal, big deal to talaga. Oo. Mainit-init pa yan ah. Pag-uusapan natin yan mamaya, nakakaloka. Yeah! At eto na, hindi lang... Ano ba nangyayari sa mata mo? Eto na, hindi lang tayo magdi-discuss niyan. Yan! Marami tayong kaibigan. Naku, kukuhaan natin sila ng mga stand nila, ng opinion nila tungkol dito sa mga isyong pag-uusapan natin. So magko-comment sila. Ay, hindi. Mananahimik sila, kaya nga sila nandito. Eh, syempre, Tinanong ko lang. Tinanong lang. Nabalutan na. So, may mga makakasama tayo. Oo. Naku, paulit-ulit. Di ba sinabi ko na nga? Nilinaw ko lang. Naku, wala namang malabo doon na. Asan na ba ako ah? Eto na nga, naku mamaya, eto na ang ating mga bisita, ang mga kapitbahay natin, ang mga special chismosang kapitbahay natin. Kaya, tara na! Quiz Visa na! Ay, syempre, ang ating mga bisitang kapitbahay dito ay, ayan na po, si Aaron Maniago. At syempre, si Ina Evans. At ang aking kumare, katabi ko ngayon. Ang kasama sa, and the breadwinner is Miss Gladys Reyes. Di ba? Walang pinagkaiba yung tumayo sa umupo. Ano nga kuya? Medyo naman, meron. Joke Meron lang. naman na konti. Oy, naku, eto na. Mapapasabak tayo ngayon dyan sa pagbibigay ng opinion, ha? Yan. Oo. Handa ka na ba, Mare? Ay, kanina pa, kating-kating na ako. Ayan, tinan mo. Ay! Naku, eto na nga pag-usapan natin yung mga screenshots. Naku, ba't ba nauuso yan? Ha? Anong feeling nyo? Gladys? Naku, ito pinakamatagal sa industriya. Ito, 38 years. Grabe ka naman, 40. 40? Oy, kasi bata naman ako nagsimula, 6 years old pa lang ako. Ayan. Siyempre si Gladys may masasabi yan, no? Pero bago si Gladys, gusto kong pakinggan si,
meron tayo rito mga representative ng Gen Z. Ayan, si... Gen Z Tandingan. Hindi, De Vera. De Vera. So, ayan, Aaron, ikaw, bakit ba nauuso yung mga screenshots na yan? Ito po kasi para sa amin kasi, kapag nagsiscreenshot ng isang bagay, it could either mean two things lang. Number one, idodocument mo para sa sarili mo in case may mangyaring masama. Or number two, ipapahiwatig mo sa ibang tao. Kuwari sa mga groups of friends ninyo. May tanong ako sa inyo, sino dito ang nagsiscreenshot ng mga messages? Nagtaas ng Marami sa atin. Sino naman nag-screenshot sa inyo ng mga gandang-ganda kayo sa katawan ninyo, kaya nakahubo kayo habang nagaganyan kayo? Tapos pag nawala yung cellphone ninyo, iyak-iyak kayo. Sino rito? Nag-screenshot ka na, nakahubo kang ganyan? Lagot ka sa anak mo. Oh my God! Papa Buti na O! lang hindi na viral. Wait lang, alam mo, hindi ka kasi nakaka-relate sa screenshot, hindi ka marunong. Bakit? Paano ba Marunong ka ba mag-screenshot? Oh, Paano? Paano mag-screenshot? yung selfie? Oo. Hindi yung screenshot ng conversation. Alam ko naman. Hindi yan marunong. Hindi. Kaya hindi siya makaano. O di hindi. Tapos ang usapan. Ano ba? Ikaw, teka, tapos ka na ba? O si Ina, ikaw? Ang screenshot kasi, resibo mo siya. Oh. So, paano mo siya gagamitin, di ba? It can be a defense or an offense. Defense or offense. Oo. Sa akin, Papa O, ayoko ng screenshot. Bakit? Kung gusto mong... Lumigaya. hindi. Buhay? Ang iyong buhay? Kung gusto mong malaking pruweba, ang gawin mo, pabasa mo yung convo. Ganun mo, di ba? Ilita niya. Kasi pag screenshot, pwede ka mag-delete ng message mo dyan eh. So, pwede kang mabotasan na, hindi naman yung pinag-usapan natin, may tinanggal ka dyan, dapat yung buong convo ang ipababasa mo. Oo. Kasi na-edit. So, Oo. ano yan, feeling mo yung ginawa ni Jam, na-edit yung iba? Eh, sabi ng pamilya, di ba? Charot. Naduwa si Tonton, ha? Kanya galing yun, Oo nga eh. Ito na, naku si Gladys, kailangan mapakinggan natin. Siyempre, yung veterano sa industriya. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako dyan sa mga sinasabi ng veteran. Ikaw, anong palagay mo rito, Gladys? Parang dapat ba i-normalize ito? Sa totoo lang, alam mo, yung initial reaction, nakakatakot, di ba? Nakakatakot na, Nakakatakot kasi nakakatakot na dahil magkakaroon ka na tuloy ng doubt na, teka lang, bago ko sumagot dito o mag-reply dito, isipin mo na, kasi baka ma-screenshot. Di ba minsan meron naman kayong convo talaga ng hindi lamang yung magjojowa, pati magkaibigan. Na it's just between you and her or him, na ikaw umaasa ka, nandun yung trust mo eh. Di ba? Para ikaw sumagot ka dun sa itinatanong niya doon, lalo na kung maselan, yung issue na pinag-uusapan ninyo, nakakatakot yun. Diba? So, ano masasabi mo rito sa screenshots na parang sumira sa karir ni Anthony at ni Maris? Eh talaga naman, kita mo, di ba? Napakalaki ng impact. Oh. Kaya talagang, yun nga ang ano ko is nakakatakot. Kaya dapat talaga mas maging maingat. At hindi lamang mas maging maingat, kundi, siyempre, mag-iisip ka talaga ng maraming beses bago ka, magtiwala, di ba? Na sumagot dun sa conversation. I'm not just talking, ito, generalize ko lang din, Kuya Ogs. I'm not just talking about Maris and sila Anthony, no? Pero kasi yung dalawang yan, kasama ko sa breadwinner. Pero, di ba? Oo, kasi wala. Pero sa... Pero may napansin ka ba nung ginagawa niyong breadwinner? kasi ang saya lang naming lahat. Lagi namin silang kasama. Wala namang na grupo kami. Oo. At tapos syempre may kanya-kanya kaming tent. Tapos pagka magkaka-eksena, ang saya lang namin. Kaya wala akong nahinuha na, teka, baka merong something. Kayo lahat magkasama sa tent? Tsaka sweet kaming lahat eh. Lahat kami talaga namang, alam mo yun, nag-aakapad din, ganyan. So, hindi ko masyadong na binigyan ng mali siya. Ika nga. Kasi alam ko naman, lalo na love team din sila. Diba? Walang malis niya. Oo. Di ba, katulad dito, si Rufa May na kasama ni Gladys sa paghuhurado doon medyo sa... matagal, Oo, sa It's Showtime, sa Lookalike. Anong masasabi mo doon, Gladys? Ba't parang Pichi, ikaw ba? No. Parang naging si Rufa May ka? Si Noy ako. Hoy! Tindeng? Oo, ano ka ba? Oh. Ako si yung Yempo. Lena? Si Lena. Oo, kaibigan ko yun. And then, Ayan. anyway, si Peach,
Medyo napansin lang namin sa kanya, syempre, nung, kasi nawala siya for a time, di ba? Nung nag-hurado siya. Tapos ako nga yung halos everyday nandun. Oo. Tapos sa pagbalik niya, medyo somehow, parang, kasi sanay kami, sobrang gulo niya, di ba? No, medyo may konti lang siya. Kikay-kikay, oo. Parang may preno siya ng konti sa kanyang galaw. Nararamdaman nyo na kilos. merong Oo. problema to Somehow, parang naano ko lang. Pero syempre, ayoko na mga parang pangunahan ko ano man yung nararamdaman niya. At Aha. yung sa akin lang, lagi lang ako bilang matagal na natin kakilala si Rufa May, di ba? Si Peach. Ako lagi akong nagdi-DM dyan. Peach, ayan, andito lang ako, ganyan. O, kumusta ka? Ganyan. Oy, ang tagal mo nang wala. Bakit? Ganyan, ganyan. Kumusta ka? Hindi, marami lang kasing yung mga work, you know. Rufa May din siya. Ang lakas makahawa. Lakas makahawa. Diba? Oo. Kasi habang binabasa ko, yun ang naririnig ko sa isip ko. Eto na nga, girl. Kasi di Paano ba, ka ang sinasabi? daming work. Kaya go ko lang. Alam mo, nakausap ko rin si Rufa May. Ay, sabi? Oo, sabi, oy, Rufa, ano tong nangyayari? Pati ikaw Pati ganun. yung husband mo na Juliet Dasa. Yun na nga. Oo, nahuli na. Kung wala naman yan, Diyos ko, okay na nga. Ando na nga yung asawa ko. Sabi, Rufa May ka din? Nalilito tapos, Nalilito na ako, ha? Ha? Nalilito na ako. wala yun, Jinx. Eto na nga. Tapos sabi pa niya, sabi ko, huy, nakikipag-iwalay yung asawa mo. Naku, ganyan lang. Alam mo naman, di ba, galing yan sa mga, yung mga pulis kasi yan. Kaya, syempre, mga warshock. May mga ganyan yan. Oo, pero wala yan. Ganyan lang yan. Pero alam mo, sa totoo lang, sa dami ng lalaki nagdaan sa buhay ko, alam mo, papiliin mo ako ngayon kung sino sa kanila ang gusto kong makasama ng habang buhay. As in forever, ha? Ay, Si Trev. yun naman pala. At lahat ng ito, text lang yan, ha? Pero ganun ang tunog, ha? Hindi, kausap ko. Kausap mo naman. Oo. Kaya na-invite ko yung boses. Oo, Nakausap mo naman. tapos sabi ni Rufa May, alam mo, yung iba nga nagte-text sila ng concern sa akin Oo, tapos yung iba nakakabuisit. Nagte-text sa akin, bakit nabubuisit sa'yo? Paano ba naman kasi, di ba? Malapit ng Christmas, nangihingi sila ng mga paraffol. Ano ba yan? Nandito ako sa US, manghihingi ng paraffol? Kasi nga uso naman din yung online bank transfer, ganyan. Nakakaloka, hindi ba? Ayan, katulad niyan, aware ba kayo doon? Kay Rufa May at kay Trev na yung asawa mismo, asawa niya, sinahusband niya, lahat ng mga hinanakit kay Rufa May nandun din in-screenshot at in-IG story. Yes. Ano masasabi niyo doon? Naiintindihan niyo ba si Sabi lang niya, Trev? yes. Ang pangit! Ay, Nino. Ah? Kaya nga. Alisin niyo nga! Sino yung Alisin niyo nga yung salamin sa harap ni Ina. Walang salamin. Walang salamin. Walang salamin. Sorry. Nakita ko yung reflection. Ang pangit kasi nung naglalabas agad ng screenshot kasi lalo na mag-asawa, especially for couples kasi nga, kagaya na sabi ni Ate Glance, di ba pag friends or kaya ka nagsasabi ng mga ganong klase ng conversation kasi may tiwala ka. Di ba? And ang pinakamahirap kasi dyan, pag winasak yung tiwala mo, parang naniniwala ako na lahat naman pwede munang madaan sa maayos na usapan. Sana dapat last resort yun. Dapat Totoo po. you settle it privately kasi napaka-cheap and kahit anong ilagay natin sa internet, it's forever. So minsan, in the future, magiging okay kayo or magkakapatawan, magkakademandahan. But then again, andun na siya. Nakasira na kayo ng reputation, di ba? Alam mo, sa totoo lang, yes. Tsaka, adding to what Ina said po, when you put it to the internet, it's forever and for everyone. Lahat po Yes. nadadamay po sa usapan. Hindi na lang Yes. po siya usapan relasyon tungkol sa inyo. Parang lahat na may ambag na sa usapan Oo. Ang pinaka-apektado rito, alam niyo kung sino? Sino? Tinatanong ko nga kayo Ang pinaka-apektado sa usaping ito ay yung kanilang anak. Pagdating ng araw, mag-google niya yan. No, masa-search niya, nag-away pala once upon a time yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Ha? Ganon Ganyan din ang din. boses ng bata. Ganyan din. Nakakalito na. Nahawa na siya. Nalilito na ako sa pamilya nila. Baka si Trev, ganyan na rin, ha? Si Trev, ganyan na rin? Si Trev, ganyan na rin, Paano? We're working on our divorce. Sabi niyang ganyan. Ganyan, Oo. ganyan. Ganyan. Divorce. We're on the process of having divorce.
I don't like peachy na. Kakaloka. Anyway, nako, sana naman, alam mo sa totoo lang, di ba, bilang matagal na rin tayo sa industriya, alam ni Peachy yung pasikot-sikot dito Kaya hindi na siya ganun ka-affected. Nalulungkot lang siya dahil nga sa nangyayari sa kanila ni Trev na mahal pa rin naman ni Rufa May si Trev. Oo, kaya Trev, if you are watching right now. Ayan, English yan, English. Dire-diretso yan. English. Ayan, ha? Sabihin mo. Sabihin mo, yan na. Ayan, sabihin mo. Ano, sabihin mo na kay Trev. Ano sasabihin mo? Dali, sabihin mo. Sabihin mo. May sasabihin siya sa ganyan Go. Sabihin mo. Sabihin mo kay Trev. Anong message mo kay Trev? Coaching! Loka. Trev, if you're watching right now, Yan. Go. please continue watching. Kala ko na. Ano yan? Sayang din yan. One viewer ka din. Ayan. Oy, nakoy, syempre kung nanonood si Trev, dapat ayusin ang problema ng pamilya. Lalo na pinakasalan mo naman si Rufa May. Diba? Kaya sana ay maayos ang inyong gusot ng iyong asawa para rin sa inyong anak, ha? Ayan. At syempre, ang bibilis nga ng mga netizens sa kanilang mga comments, kahit madaling araw na naman nilang nailabas ito, talagang hinanap agad nila ang picture ni girl. Ay, sinong girl? Ay, nako, eto na. Sandali naman, sandali! Sinong girl? Pag-uusapan natin yan! Oo, pag-uusapan na natin sina Small at Philip Laude. Oo, kilala niyo si Small. Yes. Yan ang bunsong anak. Oo. Sister niya si Large. Siya kasi Medium. yun lang, pinalakpakan ako. Diyos ko naman. Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Nako, eto na nga. Balik tayo sa Quiz Mosa! Pinag-uusapan natin tong screenshots na to. Ito pang isang nakakaloka. Oo, ilang beses sinabi ni Philip, si Philip Laude, sa mga screenshots niya na nakita natin, nabasa natin, na pipilitan na lang siyang makisama kay S. Oo. Sino si S? Oo. Tapos si other woman daw ang talagang mahal niya. Abay, dinaigang smoke, then F. Nina Maris at Anthony, kung ganon. Oo. Meron ding version sila na F tayo. Oo. Ano yun? Baka friends. Friends tayo. Friends yun. Baka friends. Masyado lang nilang binibigyan ng... Pero ito na nga, a day ago, nag-post pa si Small Laude ng family gathering nila kasama ang asawa at pamilya. O, syempre, yung iba nagugulimihanan. Ano ba talaga ang real score? O, bakit merong screenshot tapos may family gathering? Oh. Anong pakiwari nyo doon? Bakit parang magkasalungat? Ang post niya, family gathering, tapos bigla namang naging controversial ito dahil nga sa mga screenshots. Yes. Feeling ko, kung totoo man yun, kailangan pa rin i-protect ni Tita Small yung family niya. Siyempre, Exactly. may mga anak pa rin siya. Exactly. At saka, wala pa namang proof, di ba? At saka, sila mismo, ay, wag muna tayo mag-post yun kasi mainit topic. Baka hindi totoo. Ikaw, kid. Hindi kasi hindi ko pa naman siya nakita yung post. Pero yung sa... Pakita namin sa'yo. Gusto mo? Papakita namin sa'yo. Pakita mo! Problema mo. Hindi nga, hindi ko pa kasi nakikita talaga yung pinaka-post. Pero kasi sa amin, sa pamilya namin, may ganyan din kaming ano. Ano? Screenshot! Paano yan? Grabe ka! Nakita mo yung leg niya. Hala, nakakaloka. Tingin tissue, puro sebo na yung bunganga. Kid! Ano nangyari? Hindi, kumbaga, ano din yung airpods ko kasi, na ganyan, nagkahulihan din. Nagkahulihan din. Sinong nakahuli kanino? Airmat ko. Sa Airmat AirPods mo, ko. nahuli yung airpot mo Oo, na. may mga text din na ganyan. Ano? Ang pinagkaibahan lang, sa amin kasi totoo. So tama yung sinabi ni Tonton na hanggat Hanggat hindi kayang wala protect. pa, Oo. yung airmat ko,
inaano pa rin kami. Hanggat nga sa amin, ayaw niya ipaalam eh. Di ba? Sa publiko pa kaya, lalo't not si Madam Small yan, di ba? Pero kid, alam mo, nag-sorry na ako sa mama mo nun. So, ikaw pala to. Ikaw pala yun to. Kaya nga malapit ako sa iyo eh. Sandali, parang merong gusto sabihin si Ina dyan, sa isyong yan. Alam mo, nakakabwisit talaga yung mga kabit. Ay! Di ba? Masaya lang siyang panoorin. Kapag may mga kagantihan sa teleserye. Pero sa totoong buhay, nakakabwisit siya, di ba? Na parang naniniwala ako na merong mga taong binigay para sa atin. Kapag mga may asawa na or nasa relasyon, tantanan nyo na. Diba? Ano ba? Jex? Depende sa kabit. Ate? May kabit. Hoy, hindi Meron kasing mga... Sige, Sorry. pagtanggol mong uri nyo. Hindi naman. Merong kabit na mabait. Huh? Merong kabit na talagang, ako dapat. O, di ba yung tulad nung... Kabit? Ito ma, Oy, tutulungan ko si Jex. sorry Ewan ko kung nanood kayo nung Etiquette of Mistresses. Sige, yan Diba? sinasabi ko, kakanood nyo yan. May mga mababait. Horror kayo na. May mga mababait na ganon. Di ba yung nakakaintindi sila na, pag ganito. Pero nakakainis talaga yon. Hindi, nagagets ko na siya. Nakakainis talaga sila. Actually, nagagets ko yung sinasabi niya na mabait na kabit. Kasi minsan, biktima din sila. Yes. Kasi, ang talaga, mastermind, yung parang nangyari kila Anthony, di ba? Ang sinasabi rin si Anthony, pinagsabay niya yung dalawa, magkaiba yung sinasabi niya. So at some point, may mga kabit na hindi nila alam na kabit na sila. Parang ganun yung sinasabi mo, Jack. Di ba ganun ka? Last na. Ina, naiintindihan ka namin kasi hindi mo mararanasan maging kabit. Magaganda kasi yung kabit eh. Oh my God! Oh my God! Nakakaloka! Away! Ngayon, Si Ate din, ngayon naiintindihan nyo na. Ay! O hindi, pero talaga, alam mo, ang nakakabuisit, yung other woman na alam nila, di ba? Yun ang nakakabuisit. Naku, subukan mo. Wala. Takot lang. Ang itatanong Takot natin lang. kay Gladys, nangyari na ba yan sa inyo At ni Tupe? Yung merong third party. Ay, di ba kakasabi ko, subukan. Subukan mo Talaga, magmahal o Diba? giliw ko. Kaya minsan, alam mo, Kuya Ogs, natatakot na ako. Screenshot to, di ba? Oh. Minsan tuloy, pag mini-message ako ni Christopher, Bebe, ready ka na ba? Ayoko sumagot. Bakit? Screenshot to, sagot ko eh. Uy! Hindi, kasi may lakad kami. Gusto ko naman... Ba't masyado mo malayo yung bedroom? Hindi, kasi nandun siya sa diner namin eh. O, nandun ako sa bahay. Kung nakabihis na ba ako kasi aalis kami. Bebe, ready ka na ba? Alam mo naman, minsan out of context, diba? Pa sa in-screenshot, iba Yes, yung iba. yun din, diba? Kaya nakakatakot talaga yung screenshot. Pero yung ibang babae, subukan mo. Ayan. Yan! May banta si Gladys. Tama. Papa, may tanong lang po ako. Ito nakakaloka. So, sobrang galing ng mga netizen. Nahalungkat nila. Oo, sa vlog ni Tita Small Laude, yung 2022, yung other woman sa video. Eto. Wala. Kala ko, abang na. Nakakaloka. Mahimik oo. pa naman kami. So, parang lumalabas daw, sabi ng mga netizen, aba, harap-harapang niloloko ni Sir Philip si Small. Oo, yun ang sabi ng mga comment, ano? O ano masasabi nyo doon? Andun pa mismo daw yung babae. Sa event? Totoo po, ma. Doon sa vlog. Totoo ba yan? Meron isang vlog kasi si Mama Small na biglang may isang artista din na naka-feature. Tapos, doon sa corner, makikita mo as in full on, nandun lang siya sa kabilang table. Tapos kung makita ninyo, ang isa sa Instagram post ni Ate Girl, nandun siya kasama niya yung isang featured na artista sa vlog ni Mama Small. Tama. At yung sinasabi niyang artista, yun yung nagreklamo na dapat pinapadaan na daw yung mga private na sasakyan sa bus lane. Nakakaloka. Sino naman yan? Uy, nahuli kami sa balita. Ina! Binura niya na. Bigyan mo kami ng clue! Clue, tall, dark, and handsome. Ay, nakakaloka.
So, alam mo, yung kay Tita Small, kung mapapansin nyo, nag-post siya ng gathering ng family nila. Talagang gusto lamang niyang protektahan yung kanyang pamilya. Na huwag tuluyang masira. Oo. Ikaw, anong maisasuggest mo dun sa girl? Na ang sabi ng girl, parang nahack yung kanyang IG, kaya biglang nagpo-post ng mga screenshots. Oo, ngayon ko na-hack, hindi siya yon? Ay, siya pa rin yun, di ba? Kaya na-hack lang, nagkataon na-hack, kaya na-expose. Yes, tama. Pero ginawa niya panindigan mo. Yan na. Huwag na tayo nag-i-excuse. Ayan na. Diba? Huwag na tayo nag-i-excuse na-hack, ganyan. Naku, ganyan naman lagi palusot natin kapag may lumalabas. Mama, Sandali muna, ihiramin ko muna mag-irresponsible. namin yung, hindi, hiramin natin yung bouncer sa face-to-face. Para harangan si Gladys. Mukhang palaba. Kalma lang. Hindi, siyempre, hindi, wala naman akong personal na ano sa kanya, hindi ko naman siya kilala. di ba? Oh. Pero I'm talking about dun sa mga, kapag ka meron tayong, di ba, sinabi o ano, ay, might as well, panindigan nyo yan. Kasi ginawa nyo yan o sinabi nyo yan, di ba? O ayan, na-expose. Sabi nga, time is the ultimate truth, di ba? Tama? Time is the ultimate Yes, Mama, truth may isang teller. kasabihan. Oo, yun yung natutok ang lumande, tiisin mo ang hapde. Nakakaloka. Talagang pinariringgan mo si Jex. Parang based on your personal experience to, Ina, bakit ganon? Naging biktima din kasi ako dati. Ay! Nang ano? Kaya pala! Hindi naging biktima ka, naging suspect ka. Hoy, Ina! Wait lang. May sasabihin si Jegs. Ba't naman ako masasaktan kung close kami nung girl? Ay, din minsan ang hirap, katulad sa Casey Jex. Gustong-gusto rin siya nung misis. Oo. Okay lang yan, basta wag lang sa kapwa ko, sabi niya. Diba? Minsan nga. Tsaka ang importante, hindi ka mabubuntis ng mister ko, sabi sa niya, diba? Talaga ba? Oo. Kaysa maghanap ng iba, Oo. mabubuntis. Pero, Nakakaloka. minsan naloka yung jowa ko. Kami ng jowa niya magkatabi. Ano ba So, yan? Lumalaswa. So, nalito tuloy kung sino yung tatay ng isang anak niya. Ay, naku, eto na. Up next po, si Maris Racan. Aba, pagkatapos ng isyong ito, Ano? namundok na raw. Ano yan, nakatira sa bundok? Nagtatago sa bundok? Naku, aalamin natin yan, sa pagbabalik lamang ng Quiz Mosa! Ano yan? Naku, Diyos ko, habang commercial, yung aking katabi, inuurirat. Chismosa din tong lola nyo, Tinatanong niya ako kanina, ay ano ba, bakit ba parang nag-e-enjoy si Jegs sa pagiging third party niya? Ayan. Hindi. Ano bang rason mo dyan? Hindi, ako, tapos na kasi yun. Parang sa akin, tinigil ko na talaga. Tinigil mo na. Oo. Kasi nung nalaman ko, syempre alam kong may masasaktan na tao. Kaya tinigil ko na. Alam mo yung, hindi ko kaya. Huwag ka umiyak. Alam mo, Jegs, for me, pinapatawad ka na namin. It's all in the past now. Basta pinagsisihan mo yung mga nagawa mo. Napagsisihan mo ba? Hindi ikaw yun. Ay, hindi ba ako yun? Hindi ikaw yan. Manahimik ka nga. Hindi, ang kagandahan kay Jex kasi, hindi niya alam na kabit pala siya. Di ba? Hindi niya pala alam na siya, third party third siya. party. Na third party Makulit siya. ka, Kim, Kasi no? sabi niya, hindi niya alam. Oo. Nung nalaman niya, binitawan niya. So, Hindi. Alam niya, binibilang niya ng baon ng mga bata. Nagmahal ka lang din. Nagmahal lang din siya, di ba? Oo. Hindi naman alam Maris din siya. Ha? Maris din siya. Maris. Bakal. Hindi, kumbaga biktima lang din ako. Pero nung nalaman ko, tinigil ko na. Tinigil. Tinigil. Pag At least Kailan mo siya tinigil? Nung 2 years old Nung 2 years old na, kasi nangihingi na naman ng pamparty. Mahal na. Hindi, tinigil ko na nung nalaman ko na. So hindi mo na ginagawa. Hindi na. At hindi ko na uulitin. Gano'ng katagal mo huling ginawa yan? Ha?
Gano'ng katagal mo nang huling ginawa yan? 3 days ago? Charot, hindi, matagal na. Matagal na, Ano ko matagal naman na. 3 days Oh, tapos alam mo, meron pang gustong malaman tong katabi ko. Ang dami naman gusto malaman niya. Sinabi kasi kanina ni Ina na naging biktima siya. Nang ano? Hit and Online ano ba? selling yung stuff. Hindi, naging biktima. Paano ka naging biktima pala? Oo nga. Hindi ko din alam. I mean, hindi ko din alam na may jowa. Oh. Sinugod kami sa sinihan. Oh. Sa Trinoma pa. Oh. Tapos, Nasa loob kami ng sinihan, pumasok sa loob. Tapos tumabi sa amin. oh. O, di sabi ko, kung gusto mo ng gulo sa labas, kasi may mga nanonood. So, laban ka? Kasi Hindi. hindi ko rin naman alam eh. Kasi umupo siya, jowa ko yung kasama mo. Ganun na nangyari. So ano nang ending nito? Nagkita kayo sa labas at nag-usap? Hindi, sabi ko, doon tayo sa labas. So, tumayo na ako kasi mamaya nag-eksena siya, mamaya batuhin ako ng kung ano-ano doon. Ang tagal parang 15 minutes pa rin lumalabas, nag-aaway yata sila sa loob. Eh, umuwi na ako. Pero sa estado nga nitong sa estado ng Nina, syempre mayayaman yan, si Small Laude, si Philip Laude, at kapatid ni Small Laude, si Ma'am Alice Eduardo. Oo, parang medyo high-end ang chika about them. O, anong pagkakaiba nito sa yung mga chika kina Maris, parang medyo esikola tong kina Ma'am Small. Parang wala naman. Wala. Wala namang antas or level ang cheating. Wala naman siyang mayaman o mahirap. Cheating is cheating, period. Hindi, I think, siguro ang pagkakaiba lang, ito kasi mag-asawa na. Diba? Yung kailan siyempre, hindi naman sila mag-asawa. Pero Oo. ito kasi mag-asawa, maselan yung kanilang issue na yun sa screenshot. Pero siguro talaga dapat sa isang mag-asawa, yung, alam mo, naniniwala ako na yung asawa mo, mararamdaman mo talaga, di ba, kung there's something wrong. Ah, talaga? Kahit na, yes, asawa ka eh. Naramdaman mo ba kay Tupi? Wala pa akong nararamdaman. Huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit na gano'n. Wala talaga. Wala. Oo, Kasi nga- grabing loyal at faithful kay Gladys Hindi, to be Sana fair- all. To be fair naman doon sa asawa ko, Prayer in our reveal. 31 years of togetherness, since mag-boyfriend and mag-asawa, di ba sinabi na rin sa'yo yan sa show mo, na parang ang hirap namang ipagpalit yung gano'n, na yung pamilya mo, sa kapirasong laman. Di ba parang gano'n? Lagi sinasabi ng asawa ko. Tama. Na simpleng, sabi mo yung biglaang sandaling kaligayahan, tapos biglang, back to reality. And tapos yung consequence, napakalaki. Correct. Parang hindi Ang niya kapalit afford. ay pamilya. Oo. Meron kang gusto sabihin. Oh. To add to what Miss Gladys said, totoo nga, yung problema sa isang relationship, dapat sa couple na lang talaga, 'di ba? Kasi yung buong pamilya ang madadamay doon. Kaya kapag ako magkakaasawa na ako, hindi pala. Kaya pala, pero ito talaga, kung may mapapayo man ako bilang isang tao na nakarinig ng maraming kwento na similar na ganyan, nakakalungkot pero normal kasi siyang bagay eh. Maraming mga behind closed curtains na mga situation ng cheating sa isang pamilya. Pero ang kailangan nilang isipin is ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga pinaka-close sa kanila, 'di ba? Kung paano maapektuhan ang kabuhayan nila. Kahit hindi hinihingi yung ating payo, ano yung pwede nyong ipayo or pagpapalakas ng loob kay Tita Small Laude sa mga sitwasyong ito? Bawat couple kasi unique, Hindi kung baka case-to-case basis, hindi yung kami mag-asawa, iba sa ibang mag-asawa, di ba? Oo. Pero napakalaking bagay ng communication. Di ba? tama yan. Talagang usapan. Mula sa pusong usapan, di ba? Heart-to-heart talk. And aside from that, yung magko-compromise kayo sa isa't isa, Correct. di ba? Kasi hindi rin naman tayo perfecto, di ba? Hindi naman, porque may ganitong issue si Sir Philip, di ba? Ang ibig sabihin nun, perfect si Miss Small, di ba? Oo. Vice versa, may mga kanya-kanyang kakulangan, di ba? Pero pinaka-importante kasi, ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Di ba? Ako naman ay naniniwala na pag ito'y give up ni Tita Small, yung kanyang family, or hiniwalayan niya, wag yung ang dahilan lang ay third party. Dapat sobrang bigat. Sobrang bigat ng dahilan para hiwalayan mo. Or wag sana. Siyempre, bilang magulang, titingin ka sa mga anak mo. Kung ano ba, okay ba sa kanila to. Kaya,
importante, mag-usap sila, ayusin yan, at yung third party, maganda ka naman, hanap ka na lang ng iba. Sa iba ka na makiparty. May parting iba doon. Oo. Pero ito pinag-uusapan ito ha. Aba na, ibalik na. Oo, yung FB ni Maris Racal. Oo. So isa raw patotoo ito na parang unti-unti ay nakare-recover na itong si Maris. Oo. At syempre, nakita pa natin na parang sinasabi nga nila, ay, si Maris Racal, namundok na. Ba't siya nandun sa Mount Ulap? So yung pamumundok, di umano, ditong si Maris Racal, bakit daw siya nasa bundok? Bakit hindi ipinakita yung mga kasama? Ang shot lang ay kanya. Solo lang siya. Ikaw, Ina. Eto si Ina, kaibigan niya si Maris Wala namang perfectong tao. Nagkamali si Maris, tinanggap niya, nag-apologize siya. Ano pa bang gusto ng taong bayan? So parang siguro ngayon, nag-lie-low siya and ayun, kung makita mo ito kasama yung mga kaibigan, pero hindi na parang ipakita kasi baka pati yung mga yan i-bash. Kasi di ba ngayon pati mga makeup artist niya, yung glam team niya, inaaway din. Oo. Pero bakit nga ba nasa bundok si Maris? Alam ko lang may ginagawa kasi siyang bagong project niya. Music video ba ito? Like, alam ko maglalabas siya ng mga kanta niya. Ayan. So, syempre, iba kasi kung ano-anong spekulasyon ng kanilang naiisip kung bakit nandun si Maris, di ba? Pero isa lang ang, isa sa mga katotohanan nito ay unti-unti nakaka-move on na si Maris. Dapat. Mas maganda suportahan natin yung bata. No? Sabi nga nila, ipinako sa krus si Maris ng taong bayan na nakalimutan nila na humarap sa salamin at meron din naman silang dungi sa mukha. Diba? Oo. Eto na nga. So, nakakatuwa dahil yung una, tinanggal sila sa poster, tapos ibinalik ulit kasi nga, nababash yung And the Breadwinner Is. Ay, May nag-viral ka pa dyan. Oo. Nag-viral ka dyan. Ayan na nga. Ikaw kasi. Pala-comment ka kasi. Pwede commercial na. Mag-explain ka dyan. Nag-viral ka dyan. Paliwanag mo to sa amin. Pinaliwanag ko na yan. Nagpunta pa nga akong presinto. Ikaw talaga nagpaliwanag. Oo. Yung hindi, kasi nga, sinabi nga ni Vice ganda rin sa atin, na kasi kaya wala doon si Anthony Jennings at si Maris lang kasi kapatid niya si Maris at yun ay Pamilya Salvador. Kaya sinabi ko naman sana nilagyan ng kami ang Pamilya Salvador or Pamilya Salvador para maintindihan lalo ng mga netizen. At inadmit naman ni Miko Del Rosario na baka nga mag-iba yung narrative ng mga netizen pag nakita nilang wala doon si Anthony Jennings. Oo. At ako kasi to be fair, nakita ko na. Ito, taga-breadwinner to. Taga And the Breadwinner Is. Ako, actually, ang nakita ko na kagad, kasi lagi akong doon nakaano sa Star Cinema na, di ba, na page. So, ang nakita ko na, yun nandun na si Anthony. So, ginawa na, pati sila MC and Lassie, nandun na. Nandun na rin. So, hindi ko alam na meron pala nung una na parang Pamilya Salvador lang. Pero, di ba sabi mo nga, since wala pa namang nakapanood, so hindi naman kayo Hindi namin alam. At saka, family lang yun. Pero kasi yun talaga role namin na, with Maris. Si Ako, Maris, sister-in-law ko doon, dahil asawa ko si Jong. Si Anthony talaga is hindi siya kasama doon sa family. At saka hindi talaga may isip ng mga tao na Salvador family yun. Bakit? Kasi wala si Philip doon, tsaka si Maha. Paano may isip? so, ang tanong ngayon, paano na raw ngayon ang career ng Maton or ni Maris at ni Anthony? Sa palagay mo, ikaw matagal na sa industriya, no? Gladys, palagay mo, meron pa rin silang career? Kasi syempre, ang career, ang kaakibat niyan, yung talento nila, di ba? Ako nakasama ko twice si Maris sa pelikula, yung Here Comes the Groom, at saka ito nga ngayon, sa And the Breadwinner Is. Alam mo, talent-wise, wala naman talagang di ba? Walang Makakapagsabi na, talent? Hindi, wala Hindi pa ako tapos. Dali lang. Ayan, baka makuta ko ng iba. Talent-wise, wala naman sigurong kokontra kung sabihin kong talented naman talaga si Maris. Yes. Silang dalawa. Musikero. Hindi, pupunta ako kay Anthony, kay Maris muna. Si Maris, di ba, nag-music pa yan, kumakanta, gumagawang kanta, musikero, bata. Marunong umarte, di ba? Si Anthony, ganun din. At alam mo, marespeto sila pareho. Sa akin, Kaya siguro Maris. Kasi, Marispeto. galing mo doon. Tapos,
magkarespeto sila pareho. Yun na, ako naman nandun ako dun sa, kung ang pag-uusapan yung talento nila at yung pakikipagkapwa-tao nila sa amin sa set. Yun, hanggang doon lang ako kasi hindi ko alam yung sa kanilang tatlo, ano, kung may issue man doon. Ayokong, kumbaga, mag-komento doon na ako mismo, wala akong personal na kaalaman kung ano talaga yung ano nilang tatlo, dynamics nilang tatlo. So, kung doon lang yung pagbabasihan natin, sana bigyan ulit ng pagkakataon, ano, si Maris at si Anthony. Kasi pareho silang may talento na ang dami-dami pa nilang pwedeng ipakitang talento sa mga manonood. Correct. Tama yan. Oo. At saka, alam mo, pag talented talaga, no? At syempre, minsan yung mga tao tumitingin sa ugali, sa naging sitwasyon, sa kinasangkutang issue, di ba? Pero nakakalimot at nakakalimot pa rin ng mga tao sa ganyan. O kasi araw-araw, oras-oras, iba-iba yung mga issue pinag-uusapan. Kaya feeling ko naman, makakalimutan yan. Kaya nga lang, pag nag-google yan, patay na. Makikita nila at makikita yan, hindi ba? Mama O, di ba yung kasing tanong kung kamusta na yung ano mangyayari sa Mason, di ba kagaya sa Ate Glads, kung may talent naman yung tao, kahit hindi na kayo mag-love team, kahit mag-separate na kayo ng project in the future, kung talented kayo, susuportahan pa rin at mamahalin pa rin sila ng tao. Diba? Tsaka Papa O, para sa akin, nag-sorry naman na sila eh. Di ba? Kumbaga, napagdusahan naman na nila yung ginawa nila. Oo, tama. Okay na yun, di ba? Tama. Diyos ko, bumitaw pa yung ibang endorsements. Oo. Tapos, pero nakakatuwa at kumapit at pinanindigan yung iba na brands dito sa dalawa. Hindi, tsaka baka nakakalimutan nilang tao lang din naman si Maris at si Anthony. Hindi nagkakamali. Dati ba? Hindi, kumbaga baka iniisip ng ibang tao na, uy, kailangan ba pag artista, perfecto ka? Di ba? Kumbaga, normal pa rin tao yung mga yan. Nagkakamali yan. Uy, ang galing mo! O, iba-iba yung ating mga opinion tungkol dyan. Ang importante, alam mo, mapagpatawad ang mga Pilipino. Oo naman. Lalo na at humihingi ka ng sorry at naramdaman nilang sincere ka sa paghingi ng sorry, patatawarin ka nila at bibigyan ka ng second chance. O, ganun lang naman dito. Kaya lang yung iba, alam mo, gagawa ng kasalanan. Kasi ang ending nito, gagawa rin naman sila ng apology. Yung iba, kasi gusto lang nilang mag-trending. Gusto Sino lang ba yung nilang ganon, magpa-viral. Mama O? Ha? Sino ba yung mga ganyan na Yung iba, talagang influencer. Oh my God. Tago natin sa pangalang. Sino nga? Diba gano'n naman sila? Magpaparami muna ng views, magpaparami ng number of For content followers. lang. Tapos, sorry po, na hindi ko po naisip yon, ganyan, hindi na po mauulit. Pero hindi mo na matatanggal sa kanila, mababawas yung mga viewers at yung mga followers na dumagdag sa kanila. Super nakakatawa yung hindi nila naisip na pero may oras silang i-edit. Yes. I-post. Kaya yung iba nananadya. Pero sa mga artista, hindi ganyan. Lalo na, Diyos ko, isang malaking kahihiyan kung tutuusin yung nangyari kay Maris at kay Anthony, no? Oh, pero hindi first time na nangyari sa kanila. Oo. Napakarami na pong artista na sangkot sa iba't ibang issue, malaking skandalo man. Pero dahil sa husay nila, di Sa ba? pag-arte, Nakaka-bounce pwedeng back, matakpan. nananalo pa ng best actor o best actress. Yes. So, you'll never know. Ayan, up next! Pag-usapan naman natin, kayo ba ay may natutunan sa isyong ito kahit hindi tayo sangkot? Kahit hindi ka sangkot, meron ka bang napulot ditong aral? Kayo, quizmates, kayo mga kapitbahay, meron kayong napulot Yan! Pili tayo! Ito si Madam! sa isyong ito? Ay, mamaya na Okay. kayo magsalita! Nako, aalamin natin yan ha sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan! Ako, eto na. Ano bang natutunan natin dito? Siyempre, gustong magsalita ng ating mga kapitbahay na chismosa dito. Ano ba ang kanilang mga kuda dyan? Eto, Papa O, may kuda si Ate. Ate, ano po masasabi niyo sa issue natin? Sayang na yung all red. Ang napulot kong lesson dito ay, ang pagiging other woman ay isang biktima rin. Kasi may mga tao na magaling talagang magpanggap, magtago. Parang business. So, ang minsan, biktima rin kaming mga babae. Ay, babae ka? Kayo dyan, Jegs, ano masasabi ni Ate? Siyempre, may masasabi dyan ng ating kapitbahay na si Pao. Ano nga bang masasabi mo at natutunan? Nagpa-pout si Pao. Kaya nga. O ayan, para sa akin po, think before you click.
topic. At lahat naman ng mga issue na yan, kung kayang pag-usapan, pag-usapan muna. Huwag mo nang ipopost bigla. Kasi alam naman natin yung mga netizen, di ba? Kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng palabas sa mga social media. Ayan. Thank you, Miss Harlene Bautista. Yes, ayan, maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quizmosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Yes, nako! I'm sure may mga baon ditong learnings ang ating mga bisita, no? Katulad ni si Aaron, si Ina, at si Miss Gladys. Ano ang masasabi mo dyan, Aaron? Naku, matutunan ko lang talaga dito is parang double-edged sword talaga ang social media eh. Minsan pwede gagamitin sa ikabubuti ng tao o sa hustisya, minsan sa karahasan at para to take down other people. Pero ang pinaka-importante is behind social media may isang tao. At tayo yung mga tao na pwede mag-decide kung gagamitin natin ng social media sa ikabubuti natin at sa mga tao na kapalibot sa atin o magmumukha tayong engot at tanga. Katarungan! Ikaw naman, Ina. Dahil kanina parang madami nagsasabi na may mga third party na nagiging biktima, no? Gusto ko lang ipaalala na we become what we tolerate. So, whatever happens, kung alam naman nating mali, wag na nating pasukin. And bago tayo lalo na ngayon, na dahil nga uso ang screenshots, di ba? Make sure na yung mga anumang sasabihin natin or i-reply, dapat kaya natin lagi siyang panindigan. Yeah. Kung ano man yung sinabi natin. Yeah. Nako, eto na, ang veterano sa industriya. Ano ba? Gladys. Ang hirap naman naman. Gladys, anong natutunan mo at anong gusto mong ipayo sa kanila? In totality, yung lahat ng tinakil nating issues, let us all be responsible with our words and actions. Ano? So accountability is very important. Maaring nagkamali ka, ang importante, sincero kang humingi ng tawad at matuto ka sa pagkakamali niya. Huwag mo nang ulitin. God! Tama, oo. Ako naman feeling ko dapat wag magturo. O, wag kayong magturo na kasalanan niya kasi sama, baka may kasalanan ka din, di ba? Alam mo, kung kay Maris, kay Jam at kay Anthony, kay Trev at kay Rufa, at kay Small at kay Philip, di ba, kahit sobrang bait ka, masama rin yun di ba? In excess of anything is bad. So, kung too much of being nice, bad din yon. Kaya sasamantalahin ka ng mga tao. Pero, importante, wag nating iwawala sa isip natin na meron tayong pamilya. At sana isipin din yan ng mga third party. Mga third party na merong pamilya ho kayong sisirain. Bekenemen. Yes. Papa O! Diba? Papa O, dagdag ko lang, para sa akin, natutunan ko, hindi sagot ang social media para mawala yung sakit na nararamdaman ninyo. Yes! Kung may problema, isolve nyo sa loob na lang. Kasi hindi naman masasagot ng mga tao yung comments nila, magagaan may pakiramdam mo, hindi eh. Di ba? Kayo lang ang makakasagot ng mga sakit na nararamdaman nyo. Tama. Ang ganda nun, Todd. Di ba tayo naman bilang tao sa social media, dapat bago tayo mag-react or mag-comment ng kung ano-ano sa isang tao, lalo't na public figure or may magandang reputasyon yung tao, mag-isip-isip muna tayo, di ba? Mamaya yung nire-reactan natin is fake news pala, di ba? Dapat yung totoo muna. Tsaka wag tayo, kasi ang nangyayari sa atin, lagi tayo na kung sino ba yung kakampihan sa hindi, di ba? Hindi ka naman kamag-anak o nung tao eh. Di ba manahimik ka na lang, kung wala kang sasabihin maganda. Di ba? Huwag kang makisawsaw. Kaya pala tahimik lang si Jegs. Kung wala kang sasabihin maganda, manahimik. Wala talaga, kasi mahilig lang akong magbasa. Pero wala akong kinakampihan. Basa-basa lang, tapos inaalam ko kailan ba to, totoo ba to. Mahilig ako mag-fact check.
Kuya Og, higit sa lahat, ano man po pinagdadaanan natin lahat, huwag natin kalimutan na nandyan ang pamilya natin na walang kondisyon na magmamahal at iintindi sa atin. Parang yung pamilya namin sa And the Breadwinner is, tama. ang pamilya sa Ecuador. Kaya sana panoorin po ninyo, ang And the Breadwinner is, ngayong December 25 po, starting December 25, dahil talaga naman pong makaka-relate ang bawat pamilyang Pilipino. Directed by June Robles Lana. Ayan, napakaikli lang. Kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Ayan. At maraming salamat, Ina, Aaron, Thank you din, mama ko. at syempre, si Miss Gladys. Thank you, Maria, na pagbigyan mo kami. Thank you so much. Ayan. Syempre, oy, nako, bukas. Nako, marami pa tayong mag-uusapan, ha? Oo, hechos yan. Mas matindi. Oo, kaya nako, maraming salamat sa lahat ng nanood. At kita-kits ulit tomorrow. Dito lamang po sa... Quiz Mosa! And Biscuit, Beauty and Wellness. That's Diner. And this kid. Gorgeous Smile. Iconic Star Extension.